viewers? Welcome to What's Buzzing, Doc? The show where we explore the sweet, challenging, and real moments of life in medicine. I'm Doc Princess. And I'm Dr. Mao. We're here once again to share inspiring journeys, a bit of laughter, and plenty of buzz straight from the world of future doctors and medical change makers. Whether you're up late studying or enjoying a much needed coffee break, we're here to serve you motivation, honesty, and stories you can truly relate to. So get comfortable, stay tuned, and let's discover together what's buzzing, Doc. Okay, so today we're thrilled to welcome someone whose path reminds us the dreams may take detours, but they're always worth chasing. He took NMAD all while being a part-time instructor in Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, College of Science, and a grad student in the University of Santo Tomas. Now, he is actually a first year student of Mapua School of Medicine. Please give it up for our very special guest, Dr. Orzel Jefferson Oyana. Orzel, say hi naman to our viewers. Pakilala ka Hello, naman. good day everyone. Whether kung umaga, gabi, or tanghali nito pinapanood. Or pinapakinggan rather. So, let's start from the beginning, Orzel, no? What inspired you to pursue medicine? Ano nag-udyok sa'yo? Actually, Bakit gusto mo mag-medicina? actually, Mm-hmm. ever since bata pa ako, my mother's side was always been in the medical field, whether they're nurses, med techs, grad techs, and even doctors. And always pinapa-remind sa akin ng mom ko that they are actually there to guide me as a future science field din. So ako Wow. parang aligned na rin Wow. siya ever Ever since. So, since. my mom is also a Okay. nurse. Mom nurse po ba kayo? Yeah, so, at the same time, since marami siyang gamit or aparato sa bahay, I have the opportunity to touch them, use them, and even tinuturuan din niya ako ng mga basics lang ng paggamit ng stats. So, nakaka-inspire din siya. Kasi Ang syempre, cute naman. namomold ka na bata ka pa lang eh. Tapos, always when I was young, nire-remind ako ng relatives ko, anong pangarap mong, anong gusto mong specialty pag laki? Parang, doctor muna, ganun muna. So, ayun. And Mm. also, my toys were either animals, dinosaurs, or more of mga books and even yung medical toys, yung mga mga injection, mga ganyan, yung bata. Stellar. Oh, wow, iba naman. So, at what age yun, Doc? Mga 6 years old, nag-start, ganon? Ever since mga kabataan days, mga kinder pa. Grabe. What And would my you mom say was, is your... Ah, sige, sorry. no lang, Your my mom mom was was? still working as a nurse sa clinic ng lola kong dermatologist. So, minsan, nasasama niya ako sa work. So, nakikita ko yung mga pinaggagawa din nila. So, at a very young age, kasi wala din kaming bantay before, walang mapag-iwanan. So, nasasama naman, since relatives naman din yung mga kasama sa clinic. So, yun. Mm-mm. Ganun nga, Mau, kapag nag-start ka at an early age, yung family mo, doktor or nurse, sasama ka, talaga may incline ka sa ganyang profession. Parang It's ikaw very exciting. lang. Parang ikaw lang. Actually, yun Family nga, of doctors din kasi to. medyo nakarelate ako. Ako kasi, Doc Orcel, my dad is a heart surgeon. Tapos ever Mm. since 9 years old ako, dinala na ako sa OR. Takot Wow. ako. Ay, hindi. Yung may mga gush of blood na gumaganon. Nagugulat sila, hindi ako matatakot. Kasi nga, at an early age, nasanay ka. Remember ko Mm-mm. din, classmates ko, sabi like, ha, ha? Tapos ako parang wala lang. Nung tumugo yung ng nose ng friend ko, parang wala lang. I feel like ganun din kayo, Doc Orcel, kasi sanay na sanay kayo sa mom mo, no? Oo, very innovative din si mom eh. Kasi na-amaze ako sa kanya before when I was young, nasugatan yung kapatid ko. And Mm-mm. wala kaming bandage or plaster na mahanap, yung pang dikit. So, Mm-mm. she asked one of our yayas na maghanap ng yung clean na spider web. Oh! Di ba parang, what Wow! spider web? Tapos ano sabi niya, Galing ah! malinis daw yon and efficient para magdikit ng web. Wow. For temporary lang naman. Parang first aid lang. Spider web? As in Oo, spider web. sa Like mga Spider-Man talaga. walls? Yung nasa walls, yung mga Galing naman, Doc. Wow! Very very resourceful talaga ang mga very resourceful Pilipino. si mom nung Yes. time na yon. Sobrang Yeah. nagalingan ako sa kanya. Wala namang mga little spiders na nakasama dun. Wala naman Joke lang. Feel siguro. ko, kasi paglaki ng kapatid ko, ay fan na siya ng Spider-Man, Spider. duda ako doon. First time ako nakarinig na ganun. That's Yeah, that's a first time really ko nice, din. Yeah. innovative idea.
Ang galing. Marami na yung facts about that eh. Even in other relatives or mga napupuntahan ko mga friends, may nadi-discover kami mga innovative ways din na pwede gamitin Mhm. besides yung palagi natin nagagamit inside the clinics or the hospital. So for example, recently may na-injured kasi na neck injury sa amin ng volleyball tournament just few months ago. Tapos wala kaming neck brace. So ang ginamit ng doctor that time was to use cardboard boxes. Nag-DIY siya para matulungan yung um a teammate namin na injured. So alam mo, resourcefulness is really a part of being a doctor, no? Kasi you need to make do of what is available sa surroundings Yes. mo. Yes. Yeah. Actually, I saw kami, ang alam ko lang, nagalingan talaga ako dun sa spiderweb. Kasi ako, ang alam ko lang kapag mapaso ka or ma-burn ka, lalagyan mo ng toothpaste. Kayo ba ganun? Or ako lang? Oo, Mom ko kasi narinig naman derma, din so yun. baka, yun na sabi, di ba lalagyan mo So lang kung ng derma toothpaste, naman yung sasabihin mom mo, mo, I think pwede naman siguro. pero I think kwentong kung ano-ano lang yun. Wala, Pero wala naman. toothpaste lang nalagay kasi mental doubt, tas it's gonna heal, but amazing. This is something you learn, something new that you learn every day. You can use spider Mm. web for gashes and wounds. Sige, Pag walang magbabasa tayo available lang about ha. that. Take Magbasa note tayo lang. about that. Anyway, Baka gagawa ng paraan Albularyo para na ba? ma-spider web yes. talaga. So, Oo. mapunta naman tayo sa pre-med tsaka sa NMAT journey mo. Kamusta yun? Paano nag-unfold yung NMAT tsaka pre-med mo? Hmm. When I was, di ba, plan ko maging doctor. So, mga around grade 2, I was always dreaming of a specific medical dream school. Tapos, which is UST rather. Tapos, ayun na Mm. nga, nung grade 2, ever since nabasa ko yung about kay Jose Rizal, na doon siya nag-aral, parang dream school ko na ng Oh. UST. Pero sadly, nung fourth year high school ako, nahirapan ako sa pag-take ng USTET or pag-apply rather kasi during that time I was still in Mindanao and nagkaroon ng bagyong Mm, Sendong. okay. Oh. So yun, Okay. mahirap yung pag-take nun kaya hindi ako nakaka-pursue. So eventually I did took my 2 years sa Xavier University Ateneo de Cagayan, which is BS Bio din yung kinuha ko. Ah, And okay. Mm. from that, na-realize ko parang hindi talaga fit for me yung Atenean school. So, it was Hmm. always been a dream school yung USC, kaya pinursu ko siya. I did apply for a transferee application. Natanggap naman, thankfully, Lord. So, ayun, I continued my studies there, remainder of my 3 years, doon ko siya kinuha. And that time kasi, during that NMAT season, kasi I took the NMAT twice. Kasi di ba yun Okay. ngayon, um, nung first kong take, that was actually quite hard. Kasi, Mm-mm. since fourth year na nga tayo, yung mga academic load is such a Mm. burden. Yung Toxic na. thesis, toxic na. Yes. Tapos, ang mga submission requirements kasi papuntang finals na siya. So, hindi ko siya na-take no October of 2016, which is dapat as a requirement ng UST. Mm-mm. So, nung nag-inquire ako sa UST for the next school year, hindi na pala pwede yung for April 2017. So, medyo na-down Mm-mm. ako noon. So, medyo nabigatan ako. So, hindi ako nakapag-focus much sa EDMAT kasi marami na nga requirements tapos Mhm. knowing na hindi na pala ako makapag-apply agad. Mm-mm. So, I took the EDMAT. I did not get a high score, Mm-mm. personal rank rather. So, medyo na-down ako. Pero there was an email na kung gusto ko pa daw pursue ng med school. So, Oh. Metropolitan was offering that time. It was still a Mm-mm. new school, so I did apply. Ay, masaya naman yung school. So, Oh, that's maganda good. siya. And siguro with all the upcoming events na parang from a fourth year senior ng bio, Okay. tapos sabak agad sa pagiging medical student first year, parang nabombard ako ng stress. Na And culture eventually, I shock. decided to stop Na-culture muna. shock. Oo. So, Okay. nag-stop muna ako noon nung after a semester Mm-mm. because parang hindi ko kaya yung stress load. So, tapos sabi ng mom ko, ano bang gusto mo rin? Sabi ko naman din sa kanya na tapatapusin na muna yung kapatid ko. To finish his Mm. studies first para yung burden din ng financial sa Mm. parents ko that time, hindi muna siya ganun ka
mabigat for them. Yes. Kasi that time, hindi pa ganun ka financially stable yung family namin. So, because my brother was also taking medical technology. So, Oh, wow. science din, Yes. yung Magdo-doktor miscellaneous din 'to. evaluation, Oo, sobrang magdo-doktor mahal. din 'yan. So, ayun, sabi ko, sige, after na lang sa kanya, doon na lang ako babalik. Tapos sabi nung mom ko rather, anong gusto mo nang gawin? Tapos, as a bio graduate, you have three options eh. You either pursue medicine, Mm. do research, or do Hmm. academe. So, ay, sabi ko, Hmm. what if itry ko muna yung academe side ng pagiging biologist? So, I did study. I mean, I did teach experience. So, those teaching experiences until last year helped me to reconsider taking up again the NMAT. So, nung natake ko ng Hmm. NMAT, which was a really bigger score than the previous one. I-share ko ba? Pwede ba i-share? Ikaw bahala. So, Yes, It's your sure. okay. discretion. So, Tell us hindi your naman sa malaki journey of sasabihin niyo. paano siya Uy, umakyat ng gano'n. ayan. So, my first NMAT score was 68. Tapos Okay. nung tinig ko siya ulit, 91 na. Wala masyadong reviews. Wow! Wow! Kasi Nice. last year, namatayan din ako ng lola. So sad. Pero feel ko naman Condolence. guiding angel siya nung time na yon para matulungan din ako along the Condolences. way. Ayan. So, yun. Makita mo na yung bawi. Kasi with the help of my academe teaching, ayun na nga, nakatulong din siya sa akin sa pag-retake ng NMAT. And now, I did apply. So, medyo late pa rin applications ko, no? Kasi pasara na din yung mga schools that time. Mm. So, I did, quote-unquote, another gap year. Mm. Kaya, nung nag-apply ako sa big schools, as a transferee, kasi mahirap na, no? There are a Mhm. lot of schools that do not offer a slot for the transferees. If meron man, Hmm. chance lang siya. Okay. And Yes. I did apply to Mapua and luckily natanggap naman. I did love the That's school good. naman din. Ayun. So the NMAT That's good. struggle or journey rather was quite hard for me. Kasi mahirap yung time to review or to prepare myself for the actual exam. Kasi marami akong ginagagawa din that time. Since yun nga, the workload, financial stability then. So yun. Ang galing 'no, Mm. napagsabay mo yung NMAT with your work as an Oo. academician, 'di ba? And then sabi mo nakatulong din siya. Paano siya nakatulong in terms of knowledge ba or in terms of scheduling your priorities? Paano nakatulong I siya? think more of yung knowledge din. Kasi when I was starting my teaching experience sa first work ko, junior high school kasi tinuturo ko. So, ang mga subjects nun are Hmm. Ah, quite junior general high. sciences. Oo. Yes. Cute! Tamang-tama Okay. pala. Di nyo kaya, Junior high nagturo din ako ng teacher ka PE. pala. PE. Nagturo Ah! din ako ng PE sa grade 6 kasi daw may experience ako sa pagiging, taekwondo player. Ay, athlete. Wow! Black belt So, ka Wow! All ba? sabi, around! sabi Black sa belt principal ka? ko, kaya ko ba to? PE. Hindi lang naman taekwondo yung matuturo ko doon, di ba? Yeah. Ano yun, dalawang paa na left or right pa, ano mang paniniwala yun. Pero rather, hindi ako marunong sa ibang sports. Kung ano lang yung sport na alam ko, yun Ah. lang yung kaya. Nairaos naman din, thankfully. Pero yun nga, going back to my science teaching experience, I did teach the earth science, bio of course, and chemistry and physics. Yung mga general na nung high school. Wow! So that was a Wow! great refresher. Kasi usually yung physics at saka Yes. chemistry is actually the same lang naman when you go to Yeah. college, yung general chem and physics. And Mhm. it's just a review. At the same time, when you go to college, there's just a bigger number and mas nakakalito mga Mhm. formulas. Pero the background was refreshed. So, mas malaking tulong siya nung na-retake ko na yung EDMAT ulit. Tapos, moving forward, I did also teach in senior high school sa Mm. FEU Senior High sa Manila. Mm. And yun, ang tinuro Wow! ko din general chemistry. So, Very babad helpful ako sa talaga, So, chemistry. ang ganda yeah. talaga ng ano niya, ang ganda ng foundation niyo, Doc. Oo, For here, it's very deep. All of these things kasi yun, especially need for med school, diyan tayo nahihirapan. Ang galing niyo Yeah. oo. kung And yun usually talagang Stoichiometry nakatutok pala. na siya. And talaga 'no, ang NMAT, sorry, ang NMAT is go. usually basic sciences talaga that we actually took up during our junior or Yes. senior high school. So it's very Mhm. helpful for you na
mag-take after or during the After time you're teaching teaching. this one. And it's yun din yung tinuturo natin sa mga students natin to take it when is the best time to take NMAT is when you are mostly prepared, kung kailan ka pinaka okay and pinaka prepared. Mm-hmm. And that's Can really I just the share privilege na din? nun. Mm. Kasi hindi Mm. pala ako, I did that experience sa senior high school era. So wala akong senior high Yeah. school. Oh, Oh my ako God, din. lumabas Wala ako akong doon. senior high Huwag ka pala. mag-alala. Kami ang Ikaw last ba, batch. Makmaw? Ako ang Ah, last batch. may senior high Pagkatapos, ka? hindi, pagkatapos senior high na. So, kunyari kami ay first year students. So, Oh. Ayan. second year high school na. Pero, the one before us, yung next batch na, was grade 7 na. So, hindi ko alam kung malaking swerte na wala akong potential. Pero, pero Lumabas ayun. talaga. Hirap daw ng senior high eh. Pero Yeah. ako, nagkaroon ako ng grade 7. So, parang K-12 din ako. May Ay, grade 7. mayaman Oh. to pag ganyan. Hindi. All girls lang. All Actually, girls usually school. pag mga high-paying school, I mean, high tuition fees, May grade talaga. 7. Doc Princess, Ah, magkano baon okay. mo sa school everyday? Ay, wala. 50 pesos lang baon ko sa school. Wow! Pero nung sino unang panahon, mataas na yun. Mataas na yung pang isang french fries na yun. Ganun. Yun nga, pero nakita ko nga yung mga senior high kasi minsan pumunta ako. Ang hirap na ng mga ano nila, yung Yeah. course. Like, Ang advanced it's na. hard I feel like it's True. different from just like yung nagka-grade 7 as opposed to yung may senior high. Parang may Yes. thesis sila, 'di ba? May Yan, may ganun na mga ba? calculus na din ata sila. Oo. Actually, Oo, science, mahirap. I mean, senior high school, based on my experience as a teacher, is actually the general subjects of college. Knowledge, yes. Kaya kung napansin natin, more on Oh, okay. majors na yung sa nasa college level eh. So But I Yes. parang think like hati siya. ah, parang what I've heard from other countries, 'di ba kapag mag-senior high ka, meron ka ng job after. Eh paano yun here? After senior Um, high, they still need the college level they eh. need I mean, college, we have no? a lot of jobs naman that does not require the college level, but if you want Mhm. to have a better paying job talaga, and the safety net of your, na hindi ka basta-bastang, ay, hindi ka basta-bastang matanggal, at the same time, mapropromote ka. 'Di ba alam naman Yes. natin in this College country, talaga. college Yes, talaga yung yes. important. And Mhm. some even pursue masters and doctorate para tumaas talaga yung uh, Yes. salary nila. So yun yung mahirap Like, sa atin. mhm. Mm. Yes. Pero at least okay na meron na silang mga science na senior high, 'di ba? That helps them with the Yes. Yes. science college courses. Yes. STEM, if STEM, I'm not Mm. yeah. mistaken. At saka yung isa, Oh. human allied, I'm not sure Strand. sa top strand. So Oo. has As, HAS. yeah. Ayun. So yun yung experience ko sa senior So, high. After that, I did teach in college naman. wow. Sobrang Okay. random lang doon kasi Ang galing naman. Ang galing. yung friend kong All department around pala chair ng ito. bio, nag-offer lang siya, like, looking for part-time instructors daw. Sabi ko, pwede ba ako dyan? Kasi Mhm. pwede naman daw ako kasi I was ongoing my master's that time. Nakapag 10 units Mhm. na rin ako. So ayun, nag-take ako. Ano, masaya naman din. Mm. Both, kung ano yung kinahirapan ko nung college, yun yung tinuturo ko nung time na yun eh. Developmental embryology. Ay, Ah, Yikes. wow, dev wow. bio, yun. Na-experience ko din siya ulit nung med school. Med school, Sabi ko, yeah. parang Yes, ang Embryology. hirap pala anatomy, no. nito. Eh, magaling ka na, perfect mo na, buti naman. Ay, Diyos ko, hindi pa rin. Not enough. It was just a Speaking, surface level. Alam naman sa yes, med school, yes. yung akala natin alam na Iba natin eh. ng undergrad. Hindi. Wala Mm. pala, wala pala. Yun nga. Oh. Okay, so speaking of all of these experiences you've had, all of these teaching things you've done, how was med school like? Like how is Yeah. it different? How is it same? Like kamusta ka naman ngayon, Orzel? Can I share both of my experiences as a med student? Kasi di ba Go. twice ako Sure. nag-first year. Nung Oh, okay, first yes. year, pero both kasi, when I was applying to both schools during those times, both Metropolitan at saka Mapua, they were a young medicine school. So I Mm-mm. must say Mm-hmm. na sobrang maalaga sila sa students sila. They were Mm. nurturing, they are caring, present tense pala kasi si Mapuan ongoing pa yung Mm-mm. pagiging young school niya. So both of them are Yes. nurturing and caring naman to their students. So sobrang they really want the feedback.
kamusta? Are we struggling? Not because they want to make it easier for us, but they want to make sure na the competency will be not bothered by any stress na hindi naman caused by the school itself. When I say stress, hindi naman siya all the time bad, di ba? There are two kinds of stress, eustress at Yes. saka de-stress. So yung eustress, Yes. yung good stress. Kasi it helps you boost your competency at saka yung pagiging pangmabuti mo pang isang medical student. So yon. My first year at the same time right now, masaya. Masaya ba? Bakit di nag-struggle nung exam last week? Pero yun, Fresh from Hell Week pala to. oo. And di ba yung from the first time was hard kasi yung sa Metropolitan, I was a younger self, I was a younger version of myself. But coming into Mapua, with all the experiences that I have gained, mas nagiging relax naman na ako. Although mahirap pa rin Mm. yung work subject, academic load is not a joke. Pero I Yes. became more matured and prepared naman. Kasi as a teacher din siguro, na Mhm. alam ko paano magpa-exam yung mga professors, yung mga doctors rather. Ah, ah. So, yung paano i-approach yung mga tao, how do I immerse myself with the new generation? New generation? Magkaedad pa lang naman kami na. Gen Z. Ano ka nasabi ko edad Ah. kanina? Di ba 17 pa ako? Oy! Joke lang. Hindi naman halata. Parang 16 lang. Ah, Ako ah, 15. ah. So, patnubay na magulang pala tong podcast na to. So, yun. It helped a lot. Kasi, di ba sa teaching experience, marami kang mamimit ng mga tao. Yes. And Yes. students learn differently. At the same time, teachers learn differently then. So kahit papaano, when Yes. I meet those kinds of people, kaya ko to i-adjust kasi ganito si ma'am, ganito si doc. So ganito dapat yung pag-learn ko sa topic na yan. So yung mga ganun na Mhm. style. So masaya naman. And kahit papaano, I became a kuya to my current school, ay classmates, Yes. batchmates. Kasi they share ko na ba? Go Most of them lang. are actually, Go lang. students ko sa BWITS. So, Mm. oh my Oh! God, sabi nila, familiar ka? Like, naging estudyante ko ba kayo? Kasi as much as I remember, there's only 5 ba? Tama? Or 4. There's only 4 or 5 students in the batch na naging estudyante ko nung college sila sa PLM. So, Mm. nakakagulat na lang Oh! kami, sir, ba't nandito ka sa GC na to? Sabi ko, oh my Mm. God, classmates, Oh my gano'n. God, he's a spy. Oo, tapos nagulat din ako kasi nung nagkakakilala na lahat, bigla nasabi na nag-review daw sila sa Biwits and yung name daw tsaka face ko familiar kasi ako daw pala nagturo sa kanila ng bio din. So, wow, Mm. Oh. ang dami pala nakakakilala sa akin. So, mas nakaka-pressure siya kasi knowing na, Yes, I'm sure. di ba, sobra kasi Yung yung, parang feeling mo dapat magaling ka kasi akala nila oo, magaling. Yung gano'n, di okay. alam, kalokohan lang ako most of the time. Hirap. Kasi when I talk to them, they are giving me the, sir, prof, bakit? Classmates Ah. na lang tayo ngayon Wala naman na may ganun. Kasi nakaka-pressure. Tapos yung Yes. faculty nalalaman na may isang instructor pala within the students. Mm. All eyes on me na mangyayari dyan if ever. So, ang hirap. Mm. Pero the Mahirap nga. experience is fun. Is Kasi you're still currently, it's processing. really fun. Oo. You're still Yes. immersing yourself. So you learn a lot. You discover a lot sa freshman era mo. So yun. Yes. Year. Freshman year was kind of one of the best years of my life also. Ikaw ba, Doc Mao? Ako hindi eh. Ah, kasi ano Parang, kami. ako, oh, Isipin mo ay anatomy. online. Oo, Ay, online oo. kami. Ang Ako hirap mm, na. parang, uh, Ang hirap parang na masaya siya na nakakatakot eh, no? ang hirap for me na hindi mo nakikita yung mga kasamahan mo. Mahirap yun. Mm, Parang actually. sabi ko, tama ba to naghihirap ako lang? Parang ganun. Yun pala lahat naman pala kayo after namin mag face to face. Then second year lang Ah, kami nagkakita-kita. O, di ba? Galing namin. mm, if I might share, kasi I do not learn a lot sa online setting kasi. mm, Personally. Mm. Kasi true. as someone na lumaki sa face-to-face, Mm-mm. nagkakaalaman talaga ng edad dito, no? Face-to-face, tapos Face to yung face din ako.
harap-harapan with the faculty or the doctors or the professors. Yes. Yun, and para hands-on, mas more on, ano kasi ako, physical touch, love language Touch. yan. Wow, wow. Sorry. Physical learning. Yun, Yes. I hands-on. Yun. So, mahirap for me yung online setting. So, my batchmates kasi, my original batchmates, if I followed the face-to-face na, I mean, if I continued straight sa Right med school, away. yung fourth year or Yes. senior time nila, they are the first batch na online din. So, feel ko, Oh. if ever yun nga, Ah, baka it would hindi have been hard. ako, it could be harder for Mm. me then. So, medyo, kahit Yes. papaano, hindi thankful ako na meron akong gap years. Yeah. Kasi feel ko, I would not become the person that I am today if nag-continue lang din ako na kahit mahirapan ako. Siguro I may Yes. survive but I do not strive. So yun. Yes. And definitely, it's not a shame to be nauna sila or nagka-gap year. Because at the end of Mm-mm. the day, lahat tayo doktor. Lahat Yes. tayo we're learning something new every day. Things that they know or the people who went before you don't know what you know now. They haven't Yes. gone what you have done, and you will be something amazing in the future, even better if not. And I'm excited for you as well. So, Yes. Iba-iba talaga, yes. no? Iba Iba-iba It was iba. si talaga Doc tayo ng Orsil. timeline. Oo, ngayon lang ako nakakilala na med school tas lahat naturo niya from Yes. senior to college pati sports. Yes. Masyadong Yes, well-rounded. nagko-focus. Exciting. Oh, based on this, Doc, can you tell me your favorite memory? Kasi first year ka pa lang. So, what is your Mm-mm. favorite memory pa lang from med school? Yun nga, besides the fact na naging Unforgettable. classmates ko yung mga students ko, kasi wow, yung pressure, no? Yung sabi nga nila before sa akin na, Sir, dati, pinapahirapan mo kami. Ngayon, classmate na kita. Eh, nakabawi sila ng pagmumura sa akin. Pananapak na yung mga friendly kind of gestures na may physical abuse lang ng slight. Uy. So, yung, siguro, both times ko kasi no nag-freshman ako ng med school, I did apply, or not just apply, but became active sa student council. Di ko siya nagawa before nung undergrad to my lower years. But in med school, I did apply or did participate. So, nung sa Metropolitan, isa ako sa organizers ng Med Week. Uh, Oh, fun. so, beginning lang naman siya. Like, it was still a new event. So, medyo madali lang siya. And this year naman din, same. I did apply, but this time for a director for academic affairs na position. So, nakakatulong siya, especially if we are planning to do the Magaling. trans system. Alam niyo yan, ano yung trans na Magaling, yan. magaling. Ayan. So, Yes. nakatulong siya in my part kasi I get to immerse myself with the higher year. Kasi dalawa pa lang naman yung levels ng Mapua. May senior, may sophomores na kami at freshmen kami. Oh, Oh. So, nung okay. this time, yun, being a student council is fun with the help of my classmates kasi minimake sure namin na we can accommodate our learning capacity better. Kasi iba-iba nga kami ng learning styles. So, why not create a fun learning system na kami lahat mag-benefit din. So, yun. Mhm. So, what would you say is the biggest challenge you've faced so far in medicine? Ano yung pinakamahirap para sa'yo? Bukod Mm. sa mga exams. Hindi pa ba enough yung exams? Hindi pa ba enough yung biochem? Huy! So, Ay, yun. hindi ko pa. Akala ko favorite mo na yung biochem eh. Ay, Hindi. chemistry pala yung tinuro mo, hindi pala biochem. Oo. Okay, sorry. Naghalo pa Mm. sila ding dalawa, di ba? Probably the struggling with personal and academic challenges kasi it's always unforeseen naman along the way. Kasi recently yun nga no, even starting sa NMAT journey ko, my lola passed away. And actually last November, my uncle also passed away then. Oh, Actually, Oh, I'm condolences. so sorry for your unexpectedly. loss. So yun nga. So kasi as a mama's boy din ako, at saka lola's boy. So medyo na-down din ako. Hala, sunod-sunod nangyari sa mother's side. And konti lang naman kami sa family. Hindi kami yung sobrang expanded nuclear type. Mm-hmm. Mm-mm. So we just managed to get by with ourselves lang. So yung nakikita ko yung mom ko na nahihirapan. So isang factor din 'yan. Kasi may matatanda na rin both my mom and dad. Mm-hmm. So yung
sickness as you come along an older age, ay nagsisimula na rin. And siguro sa part ko na personal, I do experience, since I do study in Manila, so my Mhm. family is in Mindanao, so mahirap din yung Mahirap being pa alone and yun. far away from them. Yes, Kasi definitely. knowing na kailangan mo rin ng support sa family mo. Although there's the support na we do talk a lot, pero iba pa rin yung physical or yung nakikita kayo, na-accommodate ka. Example, if ang dami mo nang kailangan gawin sa dorm, hindi naman pwedeng utusan mo lang sila pumunta ng Manila anytime, 'di ba? Mm. And yung Yes. mga kailangan mong gawin for yourself, maglaba, magluto, Yes. mag-aral pa. So that is a quite mahirap sa side namin. Or I think marami makaka-relate sa akin being a strong, independent person. Strong ba talaga? Yes. So yun, Strong, independent young living man. yun. Ang dami talagang Mm. factors, no, na Maraming factors. Mm. nagpapahirap Hindi lang talaga sa aral. medicine, yes. Hindi Bukod lang. sa Mm. mahirap na quizzes, no, you have to spend time with your family. Siyempre, Yes. kailangan you also spend time syempre sa mga leisure activities mo, and at the Mm. same time yung mga chores mamaya nag-pile up na nga yung mga aaralin mo, pati yung mga damit mong madudumi, 'di ba? Wala ka nang masuot. Na-experience mo na ba Oo. yun? Wala Ikot ka nang iikot niya na damit. lang daw yung underwear niya, Side A, other side B side. ka Side na A, lang. side A, side B, no? Yun, Baliktad lang. the laundry does not clean themselves or wash themselves. So, kailangan Yes. mo talaga siyang galawin. Kahit sabihin Yes. natin, kahit sabihin natin magpapa-laundry ka, you still need to do the physical effort to go to the laundry shop. Yes. Ayan. Tas may Tapos time na pag-fold biglang pa, wala, yun. gano'n, Hmm. hirap nga. Iisipin mo pa So yung pag-fold ba. Siyempre, di ba, as students, yung baon is important and you need to manage ha your spending. So, mahirap din yung part na, if ilo-laundry ko ba 'to, ipapa-fold ko ba 'to, dagdag bayad 'to, paano na yung pamasahe ko, paano na yung masarap na ulam 'pag Ah, nasi-stress ako. Totoo. So, yun yung You have oo, to mahirap, budget totoo. wisely talaga. Ang budget-wise dami din. nga, ang dami kasi malayo ka, eh, tas you're all alone, it's difficult Oo, talaga. Iba yung dormer, pero pamilya mo is 30 minutes away. Iba Mm. yung dormer ka, tas pamilya mo naman is a day away or something. oo. Oh, it's hard. So, with all of this stress, I'm sure it gets overwhelming. How do you manage it? How do you manage your stress? Na-burnout ka ba? Ano, natawagan mo? Or how do you manage? Um, no, first time ko sa med school, the burnout was real. Kasi Mhm. at that time then, yun nga, wala akong recovery period during my transition from a undergraduate to a medical student. So, kahit sabihin natin umuwi muna ako ng a week or two nung vacation namin, kulang pa rin eh. Tapos Mm. hindi siya na-manage ng maayos. So, I really did stop. Yun nga yung decision ko. Pero this time around, I need to divert the stress. I need to divert Yes. the burnout. So, meron naman akong outside na mga organizations na nakakahanap pa rin ako ng time to have to enjoy myself. Like Wow. playing volleyball Wow. with friends. There's a lot of friends din na with the same stress din. Yung mga naka-dorm lang. So, syempre sharing kami ng mga Yes, pinagsasafiran during that experiences. time. Oo. My classmates in med school, there's a lot naman din. Tapos, since familiar faces na rin yung some of them, yun nga, yung mga students ko, sila na rin yung Students. circle of friends ko ngayon. That's Wow. Ayan. nice. Oo. Ayan. So, Good. yun yung pag-manage ng stress talaga na important din. So, So may it's gusto kong Mm. sabihin, but I forgot. If ever bumalik siya sa utak kasi go. go lang. So, yeah. So Oo. it's really important yung support system na meron ka, no? It's Oo. either with your family, with your friends, and at the same time din, 'di ba, sabi mo nga kasama yung mga kaibigan mo, mga classmates mo, and at the same time yung iba pa nga, 'di ba, Mm-mm. yung mga previous students mo. And it's really good na may good support system ka kasi in medicine talaga you would experience sobrang downfall, sobrang ma-dishearten ka na Lowest mag-doktor. of lows Yes. talaga, no, Doc Pero you'll Mouse? have Mm-mm. your support system to be with you at those times, no? Mm. Yes. You need to choose the people that you are to be with in med Mm. school Very para important important. siya sa'yo. Oo. Yes.
Yun nga. So, yung important. Speaking of that, let's talk about purpose naman, Doc Orzel. Mm. What is your why in medicine? Ayun, thank you for saying that. Naalala ko na yung dapat ko What is sabihin. your Okay. So why? What? besides sa pag-manage Ah, ng nice, stress and nice. burnout, balikan ko lang 'to saglit. Go lang. The fact na 'di ba Okay. I also did join a medical organization which serves which serves throughout the country. So which is Philippine Medical Alliance of Alpha Mapulon, which is PMAAM. So yun nga. So besides the volleyball and leisure time na meron ako to manage the burnout and stress, if ever may kailangan kaming gawin sa pag-service or pag-medical missions, I do appreciate joining or being active participation kasi nare-remind ako kung para saan yung pag-struggle ko. Ano bang kailangan kong tulungan in the near future after I get the degree. So yun pala yun. Na Mm, reminder lang siya na oo, nagsa-struggle ako ngayon pero it is for a better purpose in the future. So yun. yes. So yun nga. Yes. Oh, that. So, Oo, tama naman. That's good. That's good. Yes, mm, Doc Mao. iba talaga yung plans natin, no? At the same time, ang tawag dito, parang alam mo, aside from being syempre, driven in med school, you have to set your whys. Bakit ba gusto ko mag-doktor? And in times na kailangan ko ng inspiration, ayun nga, si Doc Orzel, no, ang ginagawa niya is sumasali siya sa medical missions, etc. Na it would really help him to continue his passion. No, it would Mm. siguro a lot of times na sa mga ibang araw ang tawag dito, masasad siya. Kasi kunyari, mababa sa exam. Normal for us yan. Pero at Oo, the end of tama. the Totoo day, yun. Everyday. at the end Joke of the lang. day naman, Siya some days na with this, everyday talaga. with these activities, no, activities, mas nasa-strengthen yung goal natin to become a doctor someday. So, aside Yes. from this one, no, what are your plans after med school? So, you've been an academician, you've been a researcher then, you've been a student, no? What are your plans? Gusto mo ba mag-residency? Gusto mo ba magturo ulit? Or you want to be a researcher? Maraming researcher doctors na rin out there. Siguro ang plano ko lang is matulog na lang after everything. Tama, tama. Tama, tama. Tama yan. 'Di ba? After med school, of course, we really need to set our goals muna, which is to pass the boards, get that Yes. MD, pass the boards. Tapos, moving forward, hindi ko pa nakikita yung sarili ko to what kind of specialty I'm gonna take. So, residency is still an option or a choice for me. But Mm-hmm. really, I really want to teach. Academician-wise, nandoon Um, yon. Pero yes. kung hindi ko naman kaya mag-academician kaagad kasi siyempre I still need to consult with my parents knowing that they are the ones who are financially supporting me right now. And although Mm-hmm. kahit sabihin nating dream naman both or lahat namin maging doctor ako, syempre gusto ko pa rin bigyan ng kasiyahan yung parents ko kung anong gusto nila makita. Kasi you are, as a child, iba pa rin yung makatulong ka sa parents mo. The Filipino kind of Yes. family, di ba? Na loves and supports each other. So, in case after that, if residency, so siguro I do love to part-time teach rather. Mm-mm. So, siguro it's not a closed book for me. Pero siguro I also want to teach naman in a clinical setting naman na din. Yes. Para matry naman din, Mm, what if yung mga MD naman yung tuturuan ko in the near future, di ba? So, yes. kasi hands-on nga ako kind of learning, so I also teach in a hands-on kind of way. So if kasi based on napansin ko, science, tapos yung mga courses na naturo ko nung college, they were all laboratories, most of them. A lot of them rather, or almost all of them. Puro lab setting. Mas prefer ko kasi mas nakakaturo, mas nakakaintindi ako ng laboratory or the application kind of teaching. So yun, in the Yes. medical degree, after that, yes, let's go for academician then. Pero we don't That. know, malay natin there's something or someone Yes. na mag-introduce sa akin sa different kind of type of doctor. Malay natin, sa research naman ako mapupunta. Malay mo, makadiscover Mm. tayo ng cure sa diseases, di ba? So, malaki factor Yes. din siya. Yes. I So, think it's yun. That's very nice. possible naman, Okay Doc, yung no? To be mm-hmm. an academician at the same time,
consultant, consultant in the hospital, and at the same time researcher. A lot of our doctors are actually Yes. among those, no? Sabay-sabay nilang ginagawa. And I think Yes. with your drive, it's really possible, no? Siguro Yes, Doc Mao, in I think, time. oo, ang ganda nga pakinggan. Parang for him, all options are just open. And wherever the wind takes him, whatever God's plan is, that's where he'll go. And I'm sure whatever it'll be a good one. Yes, hopefully. Yes. Malay Kaya yan. niyo mag-aaral ako ulit. Kaya Ha? yan. Kasi Maya-maya. hindi ko pala Kaya na, mo yan? oo, hindi ko na pa natapos pala yung masters ko, sadly. Pwede. Kasi, Hindi, oo, ang continue mo na lang ano ko yan. lang, continue ko na nga lang siya. Kasi my parents are, Yes. kasi pa-retire na nga din si dad. At least, matapos ako sa med school, doon ko na lang ipo-pursue yung masters ko. Malay niyo, Mm-hmm. PhD din. Uy, Yes, ang maraming daming Ah, gusto. gumagawa lahat yan, niyan. kayang-kaya mo yan, Yeah. Doc. It's You all just Oo. in need your time, hands. time, and especially kailangan mo ng sipag, which I see you have. So anything was possible. Everything is in your hands. So here it's time for everyone's favorite segment. We have our buzz talk. So this is our very own version of fast talk. In this round, Doc Mao, wave your hand. Hello. Hello. Yes, Doc Mao will be asking you as many questions as he can in 1 minute. And all you have to do is answer as fast as you can. Okay? Are Ready you ka na ready, ba? Doc Arzel? Are you ready? Yes po. Yes, game ka na ba? Baka tatanungin niyo ako ng physiology bigla ha, anatomy. What is the insertion of? Ah! What blood vessel drains into the ganito? Oh my God. Wala na. Wala na kaming alam na ganyan. Okay, let's start na. Okay, Okay. pipindutin yun. Ready. Your timer starts now. Best pre-med. Bio. Bio. Advice you'd give yourself during NMAT. Matulog. Gap year or straight agad sa med school? Gap year. Years if gusto niyo. Best med school. Best med school, wala. Describe med school in one word. Laban. Anatomy or physiology? Anatomy. Research or academe or residency? Isa lang. Academe. What kind of subject in the academe? More of biochem or physiology. Lights Wow. on or lampshade? I'm sorry? Lights on or lampshade? Wholesome to, ah. Lights on. Tulog or kain? Kain. Favorite snack? Rice meals actually. Coffee or chocolates? Chocolate. Okay, you're done. Galing ni Okay, Dr. yes. Del. Good Grabe. job, Doc Arzel. Tama, kapit lang tayo sa mga rice meals kasi yan ang mga Oo. budget meals natin for Sarap ng student mga rice friendly meals talaga. eh. Yes. Nakakasaya. Oo. Oo. Sana Alam ko sponsor nung tayo before ng ako pumasok 7-Eleven. ng med, parang double digit pa lang yung weight ko. Feel ko ngayon magfo-4 na. Joke lang. It's okay. Ganun talaga. Kasi papag aral talaga eh. Aral focus for these 4 years. Yes. Talagang you have to focus because med school is very difficult and it's not for everyone. That's why it's so hard to get. So hard to get that MD. It's because it's very, very kailangan mo talaga ng sipag at tiyaga. Yes. Sipag at Dugo tiyaga. at pawis. At kakaya. Dugo at pawis. Literal na Rice dugo. meals ang katutak. Yes. Kailangan natin. Ayun, Marami ka parang pang di ba bigas na many are kakainin, kaya old? rice meals muna. Oo. Oo, yung hata-hata meals. 7-Eleven, baka Yung naman. mga Baka silog-silog, naman. panlaban talaga sa gutom, lechon belly. Oh my God, sobrang sarap. Ganun. Ah. So, Okay. medicine is quite So, hard. Doc, I agree, Doc Princess. Yun nga, di ba? Para sabi mo nga, maraming gusto mag-med, pero konti lang yung nakakapag-finish all throughout, di ba? oo. There's a lot, Better way obvious to naman sa say it. ibang schools, kasi you can see that there's a lot when they apply or get enrolled into, pero when they graduate, more than half ang nawawala. I do Yeah, that's believe the that many reality. are called, but few are chosen only talaga. Pero hopefully, people don't get disheartened by that. Kasi kanya-kanya Yes. naman din ang struggles at the end of the day. Yes. It's how you pursue it, how you Mm. challenge yourself talaga to Mhm. finish it.
Yan. Mhm. Iba-iba ang laban, pero ang ending pare-parehas. Kailangan lang Yes. ng sipag at tiyaga. And Ayan. pagmamahal, puso. You need your support system. You need your family. Pagmamahal. Okay. At rice meals. Okay. Kailangan So for the final segment, Doc Orzel, oo. um, do you have any advice for our buzzing viewers out there who will Oo. get this opportunity in the future? What to do? I do say lang sa kanila is kapit lang. Kasi you get there along the way. And if in case, don't think of anything agad-agad. Kasi just cross the bridge when you get there. It's always Tama. kasi hindi pa yung problem, wala pang problem, inuunahan mo na yung sarili mo. And that Mm. bombards you and burdens you and stresses you out. Kalmahan lang natin. Pag dumating, doon natin pagplanuhan. Or doon natin Tama. harapin. Kasi Yes. you just create an opponent na wala naman talaga in real life. So yun. Tapos kumain lang. Rice meals. Yun nga eh, 'no, med Samgyup. school talagang Yes. day by Oo. day, day by day lang siya. You don't focus on the next, you focus on what has happened today, what will happen tomorrow. Maybe if you Yes. have time, you can focus on what will happen in 2 days. Pero med school day by day. Yes, totoo And One yun step at yan. a time, yun. Yun naman palagi sinasabi. yes. Alam mo, I like Mhm. what you said, yung cross the bridge when you get there, no? Kahit London Bridge pa yan na falling down, no? Ang sabi nga ni Dr. Urzel, kapit lang, no? Whether Mm. sobrang baba mo sa exam ngayon, maybe you can actually challenge yourself to be better next time and makabawi sa mga future exams. And iba-iba talaga tayo ng story. Iba, no? Mm. And ang siguro ang magsa-succeed lang would be yung mga taong kumapit lang and yung mga taong hindi nag-give up. Ikaw lang makakaalam paano mo mapanalo yung laban. There's always a Yes. saying na kasi you are your own opponent eh. Kasi kung hindi mo mapanalo yung kalaban mong sarili, you can never face your opponents, the actual opponents sa real world. So it starts with you. So yun. So, thank you Thank you so so much, much, Doc no, Orzel. for sharing your inspiring story and insights, Sir Urzel, no? We actually really appreciate you for buzzing with us today, no? Yes. And to Thank all you of our din. viewers, yes, thank you. And to all of our viewers, we hope today's episode reminded you that every journey is unique and each of us moves at our own pace. Don't worry. And if you Yes. have questions, comments, or even suggestions, feel free to drop them in the comment section below, no? Yes. And don't forget to like, share, and follow on our official social media pages Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. So to stay updated, all things with What's Buzzing Doc. And kapag nag-enroll din kayo, makita niyo si Doc Orzel magturo. Anyway, Uy, once again, nag-promote no? Nag-promote, makikita niyo si Doc shout Orzel. out pala. Magtuturo siya sa bio. Baka may social media accounts kang Sige, may gusto. gusto kayong sabihin, May Ala, Doc gusto ka bang Orzel. i-promote? siguro you can follow me, Lezacro. So, lahat naman ng social media ko, it starts with Lezacro. Or kung Facebook ko naman, that's my actual name. Pero Twitter or X na pala ngayon, and Instagram, it's Lezacro. So yun lang, Lezacro. So parang baliktad lang siya ng name ko, pero there's a C8 between or Cazel. So there's a C8 between R and Z. Thank you, So yun. Dr. Okay. Orzel. Thank Thank you you. so much, So, Thank Doc. you so then. once again, I'm Doc Mal. And I'm Doc Princess. And this And is this is What's What's Buzzing Buzzing Doc. Doc. Thank you. Thanks for listening. And if you want more conversations like this, make sure to subscribe to our YouTube channel so you never miss an episode. We release more conversations, insights, and stories that will help you navigate the NMAT, med school, and everything in between. See you on the next one.